Let's talk about itong analysis mo sa economic indicators, ano? Siguro start tayo sa inflation. Yan. Ano po ang current inflation rate ngayon and what does it mean? Ano po ibig sabihin yan? Actually, kalalabas lang ng inflation number for April, no, which is 7.2. That's higher than yung March. March was 4.1. Nung February, 2.2. So you can see yung trend, paakyat talaga, no? Oo. At tingin ko, aakyat pa yan. So anong ibig sabihin nito? So lahat ng presyo ng bilihin, actually pag tinignan mo pati yung breakdown ng mga commodities, lahat sila tumaas. Except yung education service, pero tingin ko hahabol din yan eventually. No? Natataas din. Tataas din yan. So, and then, connect natin dun sa lumabas pa lang ngayon na unemployment numbers, no? Kasi, makikita mo na ang walang trabahong Pilipino ay 2.6 million. Ngayon, yung underemployment, yun yung tumaas. Kasi yung unemployment medyo lumiit ng konti, Oo. pero mataas pa rin yan kasi 5% eh. Wow. Pero explain mo nga sa amin, Ma'am Cora, ano yung underemployment? Yung underemployment, yan yung mga nasa labor force na nakahanap ng trabaho pero part-time o kaya less than 8 Mababa. hours yung kanilang ano. Kaya hindi yung full potential nila. Tsaka yung So, kung ano yung or mababa pinag-aralan sa nila. kanilang pinag-aralan. Correct. Yan. Oo. Kunyari, ay criminology graduate, tapos ngayon ay security nagtatrabaho sa security Oo, guard. mga ganun. O kaya private na bodyguard. Yan po ang underemployment. Kasi ngayon po, sa kahirapan, ay kahit ano na lang pong trabaho, basta may mapasukan lang. At meron po silang support sa kanilang mga pamilya. So yan, 6.3 million ang underemployed ngayon. Wow, ang dami. Galing yan sa 6.1 million. So, i-add mo yung 6.3 sa 2.6 million, no? So, that's about 8.9 million. 8.9 million. Yung talagang medyo mahihirapan talaga dahil pataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Yes, diba? and akala ko ba, Cora, sinabi ni BBM na magpa-price control siya? Wala siyang magagawa kasi hindi naman siya handa eh. 'Di ba? Unang-una yung hindi sila makapagbigay ng subsidiya dahil nga Deficit. may hinahabol pala silang revenue target. No. Kasi nasa GAA pala na pag hindi nila naabot yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed Correct. funds. Na sinasabi natin, dapat zero unprogrammed funds na. Oo. Kasi gagatasan tayo ng gagatasan ng gobyerno natin sa kakatax nyo, lalo na yung 12% VAT na yan, na ang mahirap ay talagang lalong nahihirapan dahil sa 12% VAT na yan, na ayaw naman ngayon ng BBM administration isuspend mo ng pagkolekta habang tayo ay may fuel crisis o kaya isuspend mo na ang collection ng excise tax. So, anong ibig sabihin nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Ayun nga, hindi nila maibaba yung tax at saka hindi sila makapagbigay ng subsidiya. So, maski gusto nila magbigay ng ganyan, hindi nila kaya. So Kasi may- nga, oo. yung unprogrammed dyan nanggagaling, kagaya ngayon, impeachment ang priority nila, di ba? At maraming haka-haka na pag bumoto ka sa impeachment, meron kang Incentive. Oo, may incentive ka. So, maaring galing yun sa unprogrammed funds. Di ba? Oh, yeah. So, yun yung mga spekulasyon ngayon eh. Kaya hindi nila maibaba yung tax. Oo. So, kawawa talaga yung masang Pilipino kasi hindi nila maibsan yung effect ng oil crisis ngayon. So, maliban dyan, hindi ba may 2 trillion na dapat bayaran every year ang gobyerno para sa mga inutang? Kaya siguro rin ayaw talaga nilang ibaba ang tax. Kaya that's another one, no? Kasi tumaas din talaga yung debt service ratio ng Pilipinas. Magkano total debt ngayon, di ba? 18 nung isang taon. Oh, So kung ang deficit 18 mo 18 trillion. So kung ang deficit mo this year is 2 trillion, so magiging 20 trillion this year, 'di ba? Oh, okay. So, Tsaka, syempre, statutory yan. Kailangan ng obligasyon na pagbabayad ng utang ay uunahin ng gobyerno. Yan ang sinasabi ng tinatawag na statutory.
obligations ng gobyerno. Ang sinasabi ni Dr. Winnie Munsod, and I agree, na dapat wala na, zero na yung unprogrammed funds na yan. Yan pala yung inahabol nila, na may quota pala sila para magamit nila yung unprogrammed funds. May quota silang kukolektahin sa ating sa ating Kaya taxpayers. hindi nila ma-give up yung mga VAT at saka yung mga excise tax. Para may unprogrammed funds, and do not forget, mga kababayan, dyan nanggaling yung parte ng ghost flood control projects. Yes. Dyan kinuha ng BBM administration ang pondo sa ghost flood control projects dun sa mga unprogrammed funds. Kasi ginawa yung parang, kung sa English pa, kitty, di ba? Parang bulsa-bulsa niya yan na parang hindi kasi nakalinya dyan kung nakalagay kung ano talaga yung mga projects na yan. Basta lump sum lang siya, unprogrammed funds. Pero ngayon, malaki ang allocation sa mga farm-to-market roads. Correct. That's the new flood control. The new flood control is farm-to-market roads. Di ba sabi ni Senator Amy, parang hinimay-himay nila ang program ngayon para mas mahirap matrace. Mahirap na nakawin? Oo, Mahirap matrace. Mas mahirap matrace, mas madali nakawin. Ang hirap kasi, ang oposisyon sa Senado ay kukonti lang. Kaya, ang hirap din na lumaban dito sa usapin ng budget Kaya, dahil ang minority ay, ibiro mo nagsasalita pa si Congressman Leandro Libiste, pinutulan. Pinutulan, oo. Pinutulan na ng microphone at stricken from the records ang kanyang mga salita, di ba? Ang nakikita ko, kung doon sa Senado ay nahihirapan mga opposition senators na i-contradict or expose these vulnerabilities in the budget, imagine that. Yan na lang ang natitira sa atin, ang Senado na may mga opposition na pwedeng mag-question sa budget na yan. Hanggang ngayon, may unprogrammed funds pa dyan si BBM. Magkano ba yun, Ma'am Cora? Unprogrammed ngayon? Ito. More than, I think, about 900 million pa yata. Or aabot pa ng billion yan. Diba? So, 900 billion. 900 billion. Or, hindi ko na sure pero... It's in billions of pesos. Basta billions. Oo. Mga kaibigan at kababayan, kaya po tayo talaga kukolektahin talaga yung squeeze blood out of stone, kung sa English pa. Kasi may hinahabol na quota para mailabas nila, magastos nila ang unprogrammed funds uli. At Kaya alam po na natin, maganda itong ginagawa ninyo kasi na-explain ninyo sa taong bayan kung ano talaga nangyayari sa budget, sa ekonomiya. Kasi mahirap rin intindihin, lalo na kasi ang economics, madalas nasa English yan. No? Oo. So, kailangan talaga natin tagalugin at maipaliwanag sa taong bayan. At itong fuel crisis, dinadaan nila sa ayuda-ayuda, tapos wala namang pababa ng konti, pero palagay mo, Ma'am Cora, ay babalik pa ito sa dating presyo? Ang gasolina at diesel? Depende kasi ang crudo mataas pa sa yung Brent crude is still $113 per barrel. Yun. No? Nanggaling yan sa 60, 'di ba? So malayo pa yung That's almost double. Oo. At ito ngayon ang Strait of Hormuz, close open. Sasara, ibubuksan. Pero magtataka ka, Attorney G, kasi yung crudo tumaas ng 60%. Pero yung, tama ba? Mga 60% ang tinaas ng crudo. Pero yung diesel, 160% ang tinaas. Aray ko. Diba? Yan pa naman ang mga jeepney. Oo. At mga bus. Doon ka magtataka, bakit pinabayaan nilang umakyat ng ganyang kataas yung diesel? Oo, di ba nagrereklamo yung isang tao, nakita ko doon, na sinasabi niya na bakit ganito, ganyan. Hinihimay-himay niya yung numbers. Tsaka mga kababayan, etong fisher folk, crudo din ang ginagamit niyan. Yes. Wala silang ayuda. Kaya yun naman yung ating mga isda sa merkado, tumataas na rin, di ba? Wala na. Kaya nga lahat yan tataas kasi syempre prime commodity ang langis. Oo. At gasolina. Yes. Mahina talaga ekonomiya natin pag may crisis sa langis.
dahil po i-imbak tayo, di ba? We import. How many percent of our I think ang fuel na ini-import natin? 100% ang crudo kasi wala naman tayong crude oil production. Tama. Meron tayong natural gas. Pero I think pati yun lumiliit na di ba? So this December pa yata yung bagong project na magbibigay ng natural gas sa atin. Which can also be delayed. Yeah, pwede rin. Hinihimas-himas lang tayo ng BBM administration para huwag tayong masyadong magalit. Sabi, dumating na yung kanyang in-import na fuel galing sa Siberia. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung yan ba ay ma-refine at kailan yan magiging ready sa merkado. Actually, kung pakinggan mo si Secretary Lazaro ba yun? Sabi niya, they have to make sure na hindi sila masanction ng US. Kasi if they're going to buy from Russia, may mga nakakabit daw na sanction pag hindi inayos yung financial side. No? Yung financial clearance, kumbaga. Kaya hindi ko alam kung talagang makakapag-import sila ulit. Kasi nakapag-import sila ng 2.8 million barrels nung umpisa, yung isang barko ng Russia dumating. Pero yung succeeding imports, parang hindi yata natuloy or something kasi they're afraid of the sanctions. Kasi ang Amerika, ang number one nagbibigay ng grants and aids sa Pilipinas. Tsaka yung at saka number one trading partner. Oo, yung currency, yung kumbaga, yung banking system ba, nakatali sa Bank of International Settlement and we're tied to the US dollar. At magkano na po ang dollar ngayon? 61.30. Aray ko! Diba? So, nanghina din yan for many reasons. Unang-una, pag tinignan mo kasi ang dollar, ang inflow niyan, foreign investments, remittances, tsaka bank loans, diba? So, yung remittances medyo, nanghina rin ng konti. Although tumaas, pero hindi kasing taas ng last year. Siyempre, affected yung mga workers sa Middle East. Yung outflows, foreign capital flight, bayad sa utang at saka imports. So syempre tumaas ang imports tapos capital flight kasi maraming investors na turn off. Wala na. Actually pati yung investment inflow humina talaga. So, tapos yung imports dahil mahal yung dollar, biro mo ang peso mo pag ikaw ay nag-i-import halos ang maalala kong lowest na doon 50 Ngayon, 61. So, it is now more expensive for you to buy goods. Dagdag sa inflation. Yes, import goods because the dollar now is more expensive. Because you import goods using dollars. Lalo ng bigas. Bumibili ka ng dollars na bigas sa Vietnam. Kaya mga kababayan, yung dollar na exchange rate na yan, importante po yan. Kasi biro mo naman pati bigas natin ay inaangkat pa natin sa Vietnam. Konektado yan iba, lahat Thailand. Konektado lahat. So, yung cost of doing business mo, kunwari, yung peso nga, no? So, kung ikaw foreign investor, syempre gusto mo yung profits na magagawa mo dito sa Pilipinas, hindi bababa. Kaya lang kung mahina yung piso, pagka rinimit nila yan sa bansa nila, bababa rin yung conversion rate, di ba? Ikalawa, tumaas din ang interest rate. Tinaas ng BSP yung para siphon off daw sila siphon off and slow down the inflation. Pero it's not going to work now kasi cost push tayo Hindi naman excess liquidity yan kasi mahina ang ekonomiya. At saka yung sinasabi nila excess liquidity, nasa bulsa yun ng mga kawatan. Correct! Nasa maleta po yun. Wala siya sa Wala sistema. naman po sa merkado yun At saka baka nailabas na sa ibang bansa. At saka, binibili na nila ng gold, mga jewelry, mga... Lote. Alam mo kayong mga magnanakaw kayo ng laban ng bayan, kayo talagang pahirap sa amin Kayo talagang nagpahirap sa mahihirap. Kaya mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na itong nagpapahirap sa atin, ito yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Martin Romualdez na, hindi ako ang mastermind. Ang sinasabi natin kay Martin,
Eh, sino, sir? Sino? Sabihin mo na, sir, para naman kami makatulog naman ng mahimbing na. Kaya ang importante po talaga ay sugpuin ang korupsyon dito sa bansa natin. Kasi, yun na kasi sabi, paano mo nga naman masaipon yung Bangko Sentral, itataas yung interest rate, ha? Para yung mga pera na Nasa sirkulasyon. sa sirkulasyon o yung mga pera mo dyan na hindi mo naman ininegosyo, ipasok mo na lang sa bangko, kaya ang interest rate Tinataas, mataas, di ba? Ang sinasabi ni Ma'am Cora Guidote, marami naman dyan sa pera na nagkakalat dyan, hindi naman yan papasok sa bangko dahil nakaw yan, di ba? Which is true, dito sa situation ng Pilipinas, simula pa nung nagka-ghost flood projects kickbackan since 3 years ago. So, anong mangyayari ngayon, Ma'am Cora? Tinaas ang interest rate para kuno mabawasan ang pera dyan sa sistema at para maibsan ang presyo ng bilihin, di ba? Hindi po ba that's a killer formula for recession? Actually, yung tawag ko nga dun sa monetary policy na yan is a beating the dead horse policy. Kasi maski ganong i-whip mo yung kabayo, kung walang gana, di ba, hindi yan tatayo. So ngayon, Patay na. Patay na. Kaya beating the dead horse nga. So patay na yung kabayo. So hindi mo kailangan yung ganyang policy kasi lalong manghihina yung ekonomiya. Oo. Ganon. Di ba? So kasi magko-convert din yan sa sa inflation. Kasi yung cost ng mga korporasyon na mangungutang, 'di ba? Tataas yung fixed cost nila. Mangungutang sila. Mangungutang sila Kasi ngayon mahina ang stock market. So mahirap mag-raise ng pera sa stock market. Kasi yun yung alternative nila. O kaya mag-i-issue sila ng bonds. Utang din yun, di ba? Nag-i-issue nga ang government. Kaso nag-negative yung ating credit rating. So ibig sabihin, tataas din talaga yung borrowing cost natin. Patay na. Both foreign and domestic. Kasi sa domestic side, tinaas naman ng Bangko Sentral yung interest rate. Diba? Patay na. So yung tatlong yan, peso, yung interest rates, at saka yung inflation, it's a very strong disincentive for any investor to come to the Philippines. Wala na nga ang balita ko, Cora. Pati daw mga Pilipino na maraming pera, doon na nag-i-invest sa Vietnam o sa China. Kasi wala rin Pag dito ka, mataas ang cost of production mo Lalo na yung kuryente, di ba? Grabe isa yung tayo meron. sa pinakamataas na cost ng electricity. At bakit? Ma'am Cora, explain kasi natin. Kasi nga crudo, nag-i-import tayo ng crudo. And mostly mga oil-fired power plants ang meron At dyan sa Meralco bill natin, meron pang VAT. Biro mo yan, babayaran mo pa yung, ang tawag dun sa mga assessment na nung una pa, systems loss. Bakit pa ba tinacharge nyo sa amin yan ng systems loss? Meralco, sumagot nga kayo dyan. Bakit naman tinacharge nyo pa sa mga tao, sa consumer, yung systems loss nyo? At ito namang gobyerno natin, ay mayroon pa tayong binabayarang 12% VAT? Abay, papatayin nyo talaga. Papatayin nyo na talaga mahirap. Papatayin nyo na talaga. Kasi, wala na nga makain na tama. So, babagsak ang, nutrition ng mga Pilipino, hindi pa mamumuhay ng disente. Dahil nga walang kuryente. Papatay nila kuryente sa bahay nila kasi gabi na. Paano ako, Nay? Mag-aaral pa ako, mag-wifi pa ako. Hindi na natin kaya yan wala naman tayong mga library na 24 hours. Ang magnanarrow dyan, yung middle income sector mo. So, di ba sinasabi niya, at the end of his term, wala na raw magugutom. Kasi patay na lahat So, baligtad ang nangyayari. So, lahat, pinabantayan ko yung mga pronouncements ni Presidente. Lahat walang nangyayari. At makikita mo sa economic numbers. Kasi sa kanya, lip service. Para lang, maibsan nga yung sentiment ng mga tao. Tsaka mamimigay siya ng bigas. Tapos mag-weightlifting siya ng bigas. 20 pesos. Hindi papatay mo yung farmer. Patay na rin yung,
Biro mo, binibili daw nila yung palay at 12 pesos lang. Yeah, kaya nga Per kilo. maraming nahihirapan na farmers. Eh, wala na ngang irrigation. Kasi crudo yun eh. To Yes. pump the water eh. Ano ba talaga, BBM? Papatayin mo na ba talaga kami? Pagkatapos nga ng term mo, tama ka na wala nang gutom kasi patay na silang lahat. Kasi ilang taon na siya, 'di ba? 22, 20, Magpo-4 na. Oh, magfo 4 years. So normally, kumbaga lampas na sa kalahating term niya eh. Oo. Dapat by this time positive na yung economic numbers kung talagang effective ang economic Kung ginawa program niya. di Kung ba? tamang ginawa ni BBM. Kaso pababa Oo. eh. Pababa yung trend. So, Palagay mo, Ma'am Cora, may 2 years or less than 2 years si BBM, makakabuelo pa kaya? hindi na. Mahirapan siya. Kasi alam mo yun, di ba, yung parang sasakyan na hindi yung pinaandar ng matagal. Nai-stack lahat ng Mga parts. yung mga parts. O kaya ay Itutulak mo muna ng malakas. bago mag-start. Patay na yung baterya eh. Oo. Di ba yung sabi ni So, ganun. Dr. Winnie Monsod na when she was asked, sabi niya, no, I'm not optimistic na kaya ni BBM There's no way. ma-improve ang economy kasi because of the people around him. Kaya balita ko, magbabalasa daw siya. Balita ko, mag-appoint siya ng mga it will ibang not, sekretary. Palagay mo. It doesn't matter kasi nga, I'll go back to the economic discussion. No? So, ang pillars for growth mo, consumer spending, government spending, investments, at saka trade. Okay. Trade, wala tayong asawan dyan kasi nga net importer tayo. Investments, bagsak. How do you bring back investments? Tiwala. Walang tiwala kasi hanggang ngayon walang accountable eh. Yun. Diba? So, government spending, kailangan nila mag-curtail ngayon kasi nahuli na yung ghost projects eh, di ba? Oo. So, kaya bumaba na rin yung government spending. Pagbaba ng government spending sa construction, marami namang nawalan ng trabaho. Oo, yan. Gutom na naman. Kaya household spending mo, mahina rin. Kasi kung nawalan ng trabaho, tumataas ang unemployment. Tapos underemployment, tumaas din. Ganyan. Tapos yung remittances mo, medyo mahina din. Although, So, yung medyo may ginagastos, bawi ng konti kasi yeah. mahina ang piso, pero mataas ang inflation. So, yun. Kaya yung household spending, yung paggagastos ng mga household Less ay din. humina. Oo. So, kung mahina ang merkado, yung mga korporasyon, manghihina din yan kasi anong bibenta nila kung walang bibili. So, kabit-kabit lahat yan, di ba? Kaya ang investments, medyo mahina rin. Kasi nga, kung walang bibili, ba't sila mag-invest dito? Tama. Bakit nga naman dito nila So, balik ka na naman gagawa ng paktorya dito, wala namang bibili. babalik ka na naman sa investments. The only saving grace, kung talagang gagawin niya, is infrastructure. Oo. Because infrastructure is massive spending at saka it will provide jobs. Oo, correct. Pero nasaan ang infrastructure projects Wala, niya? kasi hininto nga. Diba? Kasi So, hininto dahil nagkagulo-gulo, na-booking sila sa ghost projects saka substandard projects. So, ang solusyon nila is huwag ilabas yung pera. Yan. So ngayon, wala talagang impetus for growth. Wala akong makitang magtutulak para umandar yung sasakyan na yun. So yung next 2 years niya, walang mangyayari dyan. Saka na-notice ko, Ma'am Cora, ha, wala sa gobyerno natin ang nagsasalita Wala. na nag-i-explain sa atin na ito yung plano ni BBM administration. Ganyan. Kahit na itong pag-increase ng interest rate, wala nga nagsabi na mag-i-increase ng interest rate para ito ay to curb inflation, ganyan. Actually, in-explain naman ng BSP, kaya lang English. Yun ang problema. Pabuti pa, imbitahin natin sila dito sa Usapang Matino. Hindi na po maintindihan ng tao yun. Ang maintindihan lang po ng tao ay yung gutom sa kanilang tiyan at sa kanilang mga anak. Kaya nga kailangan magbigay siya ng trabaho. Alam mo nung time ni President Clinton, nag-focus siya talaga sa economy. Oo. Kasi sa bumagsak Amerika, yung deficit spending, nagka-surplus sila, tapos he provided jobs, umagsak ang unemployment. kasi sa Amerika, ang focus talaga ng mga administration is the economy. Sila yung nagpasikat ng yung campaign manager ni Clinton, nagpasikat ng phrase na it's the economy, stupid. Maraming salamat, Ma'am Cora Guidote.